Luke 8:22. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and were in jeopardy. And they came to him, and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and the water, and they obey him. Last verse, and they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. May God bless you. So, Lord, Ginoo, salamat sa matahom nga adlaw, nga magidugang sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa another day, another chance to serve you, Lord. Akong ginapray amahan niini nga adlaw, nga imong ngalan, among mahimaya, imong ngalan, mao'y among ituboy amahan. Sa pagtuon sa imong pulong, lagi mi og kaalam mo Dios. Gila na mo Lord, ang among kaugalingon nga kaalam, ang among kahibalo kulang, limitado, dili kini Ginoo igo sa pagtasabot sa imong pulong. When we are praying through the guidance of the Holy Spirit, nga masabdan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamitan ng Ginoo ang mga lagad pagsaysay niini o pag-uban ka Ginoo. Niini nga adlaw umahan sa pagtuon sa imong pulong kinabuhi. Tugyan uban sa salamat o paglaom nga amon madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod ta. Balik sa atong lingkuranan. Dini sa Luke chapter 8, okay ni ang story sa dihang si Jesus uban siyang mga disipulo miadto sila sa Tabok o bahin nga parte sa maong lake or isla. Og niini nga passage nakita nato nga sa ilahang pagtabok sa maong isla, si Jesus uban nila dito sa maong bangka nga ilang gisakyan. Apan sa diyang nagsakay sila sa baruto o bangka, ingon sa Biblia natulog si Jesus. Og sa diyang siya natulog, adunay kusog kayo nga hangin, dagko kay mga balod, nataranta ang iyang mga disipulo. Og nahadlok sila. Now, sa atong kinabuhi, mga igsoon sa pagtuo, nagi time, moabot gyud ang panahon nga mahadlok ta. Amen? Di gyud nato ika-deny nga nagi panahon sa atong kinabuhi nga mahadlok ta. Usahay mahadlok ta sa financial nga bahin. Binagwa na tay kwarta, wala na tay bugas, wala na tay pagkaon, wala na sudan, mahadlok ta. Ug normal gyud ni nga maabot sa atong kinabuhi ang pagkahadlok. Apan gusto nako ipahinumdom kaninyo nga kining mga disipulo kauban nila si Jesus. Amen? Apan bisan kauban nila si Jesus, nakalimot sila. Nga kauban day nila si Jesus. Unya nahadlok sila. Sa atong kinabuhi usab naay panahon nga makalimot ta nga kauban day nato si Jesus og daghang panahon nga nahadlok sabta sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen? Ug di gyud na nato ikalimod. Apan karon nga buntag ang uluhan sa mensahe, ang title sa message, God is bigger than anything. Ang Dios mas dako pa siya sa bisan unsa nga butang. Amen? Ang atong Ginoo mas dako siya. Unsa may inyong nakita nga struktura dinhi sa kalibutan nga dako? Nama mo yung mahuna-hunaan nga dako nga building? Unsa inyong mahuna-hunaan? Unsanan? Unsa sa Bulls? Burj Khalifa? Dubai? Pinakataas nga building? Kanang pinakataas nga building sa Dubai? Layo ra kayo na sa atong Ginoo. Amen? Mas dako pa kayo. Pinakagamay ra na atubangan sa Dios ang pinakataas nga building. Amen? God
is bigger than anything. Amen? Mutuo ba mo nga ang Dios mas dako pa sa bisan unsa dinhi sa kalibutan? O gani ang Dios mas dako pa niining kalibutan. Amen? Unsay pinaka kusgan, pinakalig-on nga nasod militarily? Sa inyo mo unaan. Mahisgot tag military. Unsa dyan? O si John, Russia. Unsa mo nan? Gira gid mong daron. Russia iya, imo US. Kini mga world power. Amen? Apilan pa gyud og China, di ba? Na China, na US, na Russia. Di ba gyud? Germany, North Korea. Sige, apil na to. Top 10. North Korea. Uy, di kumpiyansahan. Napagyoy Israel. Amen? Gamay-gamay lang ng Israel, pero world power. Military ang atong isgutan. Nasa top 5 ang Israel. Tingali top 2 kung dili top 1. Amen? Mga bantugan ni sila nga mga nasod. Mga gamhanan ni sila nga mga nasod. Apan let me tell you something. That God is bigger than them all combined. Bisan pag isaho na. Russia, China, Amerika, Israel, North Korea, bisan pag tibuok kalibutan, hiusahon ang tanan nilang mga armas. But militarily, let me tell you something, God is bigger than them all. Amen? Ang Dios mas dako pa nilang tanan, mas gamahanan pa nilang tanan. Tanan nga mga invention, pinaka-high-tech nga invention nining kalibutan. Ang Dios mas dako pa kay sa ilahan. Tanaw na tuon sa kadako ang Ginoo. Isaiah 66. Isaiah chapter 66 verse number 1. Ingon ani kadako ang atong Ginoo. The Bible says, "Thus saith the Lord, the heaven is my throne." Asa ang trono sa Dios? Ang langit iyang trono. Amen? Ingon ani kadako ang Ginoo. Ingon pa niya, ang langit mao ang akong trono, and the earth is my footstool. Ang langit mao ang akong trono, ug ang kalibutan mao ang akong tiilan. Mao ang akong lapalapa, footstool. Kung tuwa siya naglingkod sa langit, ang iyang tiil asa? Niya sa kalibutan. Ma-imagine ba nimo kung unsa kadako ang Ginoo? Ang iyang trono tuwa sa langit, naglingkod siya sa langit, ang iyang tiil diya sa kalibutan. Mao na kadakon ang atong Ginoo. Amen? God is bigger than anything. He is bigger than the biggest. Stronger than the strongest. Ingon ba sa pulong sa Dios, "Thus saith the Lord." Kinsay nag-ingon ang inay? Ang Ginoo mismo nag-ingon. Ang langit ang akong trono, ang kalibutan ang akong tiilan. Where is the house that He built unto me? Asa man ang inyong balay nga gitukod para nako? Asa man ang butang ng balay nga para sa Dios? Wala. Kay tuwa sa langit ang trono, na sa kalibutan na yung tiilan. Where is the place of my rest? Asa man ang dapit sa akong pahulay? Di ka makahimo og dapit nga pahulayan sa Ginoo. Amen? Kay perting dakua o grabe kagamhanan ang Dios nga atong gialagad. God, baliko nako, is bigger than anything. Mas dako ang atong Ginoo kay bisan unsa nga butang. Amdihan sa ato ang Exodus chapter 18. Ang Exodus 18 verse 9 to 11 nagasgot kini sa story ni Jethro ug ni Moses. Kini si Jethro, kaila ba mo kung kinsa ni si Jethro?
Mao ni ang ugangan ni Moises, priest of Midian. Papa ni sa iyahang asawa. The Bible says, Exodus 18 verse 9, and Jethro rejoiced for the goodness which the Lord hath done to Israel. Lipay kayo si Jethro tungod sa kamaayo sa Dios nga iyang nahimo para sa katawhan sa Israel. Unsa man ang panginlabutan ni Jethro sa Israel? Kay si Moses ang iyang son-in-law. Nananghid siya kan Jethro pa. Muadto ko dito sa Egypt. Kay akong ipagawas ang katawhan sa Israel from the house of bondage. Amen? Pero si Jethro, nabuang naman siguro si Moses. During that time, ang Egypt mao ang strongest nation in the world as far as military. Walay makalupig, walay makabuntog, walay makaalas sa Egypt. Sila ang pinakakusgan o bantugan nga nasod sa panahon nga nahimo nga slave ang Israelites. Ingon si Moses, moadto ko dito sa Egypt, kay akong ipalingkawas. Kuhaon na ako mga Israelites. Ako silang ipagawas. Unya din chapter 18 verse 9, nakagawas na sila. Di katuo si Jethro. Imposible kin, nabuang naman siya akong son-in-law. Di na niya makaya. Saan niya pagpili ang Egypt? Pero sa diyan nakagawas na sila. Ingon pa yung Jethro, verse 9, and Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord hath done to Israel. Nadungga ni Jethro nga didto sa wilderness wa sila gikaon. Gihatagan sila og pagkaon sa Dios. Amen? Sa dihang wa sila mainom, uhaw na kay sila. Niagas ang tubig gikan sa bato. Amen? Og nadunggan ni Jethro, nakabalo si Jethro nga hapit na sila patyon sa Egyptian soldiers, giablihan sa Dios ang dagat, nakatabok sila sa dagat, pagtabok nila sa dagat, gisira og balik sa Dios ang dagat, nagamatay tanan sundalo sa Ehiptohanon. Sa dihang nadunggan ni Jethro, ingon si Jethro, for all the goodness which the Lord hath done to Israel. Amen? Kining tanan, kaayo ni sa Dios ngayang gihimo sa Israel, whom He hath delivered out of the hand of the Egyptians. Ngayang gipagawas, gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. And Jethro said, blessed be the Lord who hath delivered you out of the hand of the Egyptians. Dalaygo ng Dios nga nagpalingkawas kaninyo gikan sa mga Ehiptohanon, and of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods. Amen? This is the statement of the father-in-law of Abraham. Jethro said, I know the Lord is greater than all gods. Mas dako pa siya sa Dios sa Egypt, mas dako pa siya kang Pharaoh. The Lord is greater. For in all things wherein they dealt proudly, He was above them. Amen? Kristohanon, magpahinumdum ko ninyo karon nga buntag that God is greater than anything. Kung unsa man ang imong giatubang nga kalisod karon, ang Dios mas dako pa kaysa imong kalisdanan. Kung unsa man ang pagsulay nga ning abot sa imong kinabuhi karon, ang Dios mas dako pa kaysa imong pagsulay. That means kung naa kay problema nga ginatubang karon, ang Dios kaya mo sulbad niya ng problema nga imong giatubang karon. Wa ko kabalo unsa ang mga difficulties sa inyong kinabuhi, wa ko nasayod niini nga semana unsa ang kalisdanan nga inyong giatubang, apan usa lang ang akong nasayran, ang Dios mas dako pa ka sa atong problema, mas dako pa kay sa atong kalisdanan. Wa ko nasayod unsay kahimtang ninyo karon sa inyong pamilya. Tingali na mo'y problema,
tingali, lanot na rin nagunit, magbulag na mo magtiayon, apan sultihan ko ikaw, ang Dios mas dako pa kaysa problema nga atong giatubang. Amen? Naay Dios nga makatabang o naay Dios nga makasulbad sa atong problema. Na atong tanawon din ni kabuntagon, adunay 5 kabutang to remind us God is bigger than anything. Ang Dios mas dako kaysa bisan unsa ining kalibutan. Ang Dios mas dako pa kaysa yawa. Amen? Mas gamhanan siya kaysa yawa. Wa natay ikakumpara batok sa Dios. Tibuok kalibutan, tanan nga mga inventions, pinaka-high-tech nato nga mga missiles, kung itigo man og makigira tam didto batok sa Dios, which muabot gyud ni during the Armageddon, hiusahon, hugpungon ang tanan nga mga inventions, tanan nga mga missiles, nining kalibutan na, kay makigira batok sa Dios ang tibuok nasod. Paningon sa Biblia, wala kini ikasukol dito sa Ginoo. Pulong lang ang isulti sa Dios, espada, muguwa, gikan sa iyang baba. Ang missiles, di na makadulot batok sa Ginoo. And the good thing about it, because naatalikod sa atong Ginoong Hesukristo. Makakita ta ni ini nga gira unsaon pagbuntog sa Dios sa iyang kaaway. Amen? Pagkanindot, no? Maka-experience taggubat ang atong leader, ang atong Ginoo. Di ta maigo sa mga missiles tungod sa gahom sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo mo istorya, espada, mugula sa iyang baba, mga matay, tanan kaaway. Ingon ana ang gahom sa atong Ginoo. Ang Ginoo wala nagamit og modern technology. Sa gamiton sa Dios, dili missile, espada ra gyapon. Amen? Kinaraan ra gyapon nga taktik sa gubat. Ang kalibutan, grabing invention. Ka-high-tech sa mga missiles. Ang mupildi sa missiles, espada ra. Mauna ang gahom sa atong Ginoo. Kristohanon, magpahinumdum ko nato karon nga buntag. God is bigger than anything. Mas dako siya kaysa atong problema. Mas dako siya kaysa atong pamilya. Mas dako ang Dios kaysa atong kalisdanan. Mas dako ang Ginoo kaysa imong pag-eskwela karon. Tingali naglisod ka sa imong pag-eskwela. Tingali financially lisod kayo ang imong kahimtang. Apan ang Dios mas dako kaysa atong financial status. Naay Ginoo. Basta mo sangpit, mo tawag, magpalaban ta sa iyaha. Naay Ginoo nga andam nga mutabang nato. 5 kabutang atong paghisgutan karon nga buntag. And number 1, una nga butang. Dinhi sa verse number 22 sa atong text, Luke chapter 8 verse 22. Luke sa atong text 8 verse 22 unsa gisulti sa pulong sa Ginoo. The Bible says, Luke chapter 8 verse 22 ingon sa pulong sa Ginoo. Luke 8:22. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples. And he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Ingon ni Jesus sa iyang mga disipulo, muadto ta sa pikas bahin ni ini nga lake og sila nanakayan. Sakay sila sa bangka. Asa sila moadto?
other side of the lake. Moadto ta sa tabok. Number 1, his intention is bigger. Amen? Kita nga mga Kristohanon sa atong pagkatawhanon, sa atong kaugalingon nga intensyon, pag naa natay makita, pag naa natay pamilya, naa natay panimalay, naa natay mga anak, muingon gyud ta nga dinhira ko. Amen? Kinsa sa inyo naka-experience og balhin? Balhin og balay? Katesting mo? Dili lalim atong Birnes. Tabangan na mo si Pastor Greg, nabalhin sila from Claveria ato sila hasaan. Kapoy mag-alsa sa mga gamit. Unya napay mga gamit nga fragile, lampingan nimo koy mabuak ni ato ning ampingan. Dili lalim ang magbalhin. Amen? And I'm sure si Jesus uban siya mga disipulo, niingon si Jesus, tara, adto ta sa other side of the lake. Comfortable na sila dito, diin sila nagtudlo, uban sa mga disipulo, o tingali na kay balay, ay di rata sa balay, kapoy na magbalhin. Amen? Ngano mo balhin man ta? Pero ingon ni Jesus, let us go to the other side. Christians, magpahinumdum ko kaninyo, his intention is bigger. Amen? Ang intention sa Ginoo mas dako. Naman tayo kaugalingon nga intention, di ba? Nata intention sa atong kaugalingon, nata intention sa atong pamilya, nata intention sa atong mga anak. Apan pahinumdum ko kaninyo karon nga ang intention sa Ginoo mas dako kaysa atong kaugalingon nga intention. Amen? Kay kung ato lang intention ang atong una-unaon, wa tay kaugmaon. His intention is bigger. Nindot kayo ang intention sa Ginoo. Unsa ang intention re? Ingon ba niya? Let us go to the other side. Kristohanon tingali nagatubang ka og problema karon. Apan ang intention sa Ginoo nga di ka magpabilin ana nga problema. Gusto sa Ginoo nga iyaha kang tabok. Amen? Adto tas tabok ano magantos man ka diri. Adto tas tabok way problema didto. Amen? Ang intention sa Ginoo mas dako kaysa atong intention. Kristohanon sa atong kinabuhi, tingali na ay difficulties, tingali na ay mga circumstances, tingali na ay panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong pamilya nga kinahanglan na tamotabok. Amen? Don't dwell in the past. Kung unsa toy nahitabo sa una, kung naay panghitabo nga di nimo kalimtan, giimbitahan ka ni Jesus karon. Tabok ka. Amen? Ayaw pabilin anang imong problema. Ayaw sige gunahuna anay imong kagahapon. Adto ta sa tabok. Kay ang intention sa Ginoo maayo. Amen? Kung pasalamat lang gyud ta sa Ginoo kay gipatabok na ta niya. Bitaw. Kristohanon, wa man gyud ko masayod unsay kahimtang nimo karon. Tingali lisod ka financially, tingali drain ka spiritually, tingali dying na ka spiritually. Pero giimbitahan ka ni Ginoong Jesucristo, let us go to the other side. Amen? Ayaw pagantos anang espirituhanon nimo nga hapit na ka mamatay. Alagad ta sa Ginoo. Ayaw ka discourage. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Let us go to the other side. Atong ablihan, Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. The Bible says, Jeremiah chapter 29 verse number 11. Kung ba sa pulong sa Ginoo? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Amen? Ang huna-huna dahil sa Dios,
para nato, para sa atong kayuhan. Amen? Waday nagunahuna ang Ginoo nga gubon niya ang imong pamilya, ang unahuna dahil sa Dios para sa atong kayuhan. Thoughts of peace and not of evil. Una-una dahil sa Dios, hatagan ta niyang kalinaw. Tingali na kay problema karon, tingali di ka mahimutang, gusto sa Dios moadto ta sa tabok. Kay tuay kalinaw. Amen? Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. If you stay where you are, ingon ni Jesus, malunod ka din ha. Muadto ta sa tabok. Amen? Kay magpuyo ta didto nga malinawon. Wow! Nindot kayo ang plano sa Dios. I know the thoughts that I think toward you. Ang akong plano nimo para sa imong kaayuhan. Ang akong hunahuna para nimo nga ikaw magpuyo nga malinawon. Uban ka nako, moadto ta sa tabok. Amen? Kristohanon, ang intention sa Ginoo maayo kaayo. Ang intention sa Ginoo mas dako kaysa atong intention. Tingali aduna kay trabaho nga imong gitrabaho karon o kanang imong trabaho karon mao na hinungdan nga di ka makatarong og alagad sa Dios. Giimbitahan ka sa Ginoo. Tara, tabok ta. Amen? Ayaw pabilin na ng trabaho nga makababag sa imong pag-alagad sa Dios. Moadto ta sa tabok na maayong trabaho didto nga dili mababagan imong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Let us go to the other side. Tingali na yung mga habit, na yung mga naandan nimo nga pagabuhaton, nga mao na nagakipig nga dili ka motubo sa pag-alagad sa Dios. Tingali na yung mga video nga imong gitanaw, nga mao na hinungdan nga maluya ka nga di ka makasimba. Tingali ka ng imong gadgets, mao na ibabag sa imong Kristohanon nga kinabuhi, nga dili ka faithful sa Ginoo. Gi-invite ka sa Ginoo karon, tara. Tabok ta, amen? Adto ta sa pikas bahin sa lake. Kaya para wala na yung makababag sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kristohanon, God's intention is bigger. Gusto sa Ginoo nga di ta magpabilin sa atong kahimtang karon. Amen? Gusto niya nga motabok ta, magpuyo ta nga malinawon. Gusto sa Dios nga mag-prosper ang atong spiritual life. Amen? Ayaw pagpabilin anang addiction nimo sa imong dula. Ayaw pagpabilin anang addiction nimo sa imong cellphone, sa imong computer, mao na hinungdan nga wa na kay gana mga lagad sa Ginoo. Why not motabok ta? Amen? Kay ang intention sa Ginoo mas dako. Ikaduha. Verse 24. Diagapon sa atong text, Luke 8. The Bible says in verse number 24, and they came to him and awoke him, saying, Master, we perish. Hadlok na kaayo sila, kaysa diyang na sila sa sakayan, kay motabok na sila sa other side of the lake. Adunay kusog kayong bagyo, kusog kayong hangin, dagko kayong mga balod. Unya ingon sa Biblia, natulog si Jesus, and they came to him and awoke him. Ilang gipukaw si Jesus, saying, Master, we perish. Ginoo, mga matay na tani. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Amen? Gibadlong ni Jesus ang balod, gibadlong ni Jesus ang hangin, nihunong ang balod, nawala ang hangin, hingkalma ang dagat. Kristohanon, His interpretation is bigger. Amen? Ang atong interpretation, limitado ra gid kayo. Unsa interpretation nimo kung dagko ng balod? Mga matay na gid ta ani. Di na gid ta maugmaan ani. Maupod na yung una sa mga disipulo. Salamat ta kay naning pukaw kang Hesus. Hesus, Ginoo ko. Mga matay na ta. Gibadlong ni Hesus ang hangin. Gibadlong ni Hesus ang balod. Nihunong ang hangin. Nawala ang balod.
Amen? His interpretation is bigger. Kristohanon, natay atong kaugalingon nga interpretation, kung naay problema, na kay solusyon, apan ayaw solbara sa imong kaugalingon, let the Lord solve your problem. Amen? Kung atong solbaron ang atong problema, mas mudako. Pero tugutan nato ang Ginoong na Lord, wa ko kabalon sa ni pagsulbad, Ginoo tabangi ko, ikaw ra gyud ang makasulbad ani. Naagyoy time na di na gyud ta kabalo sa atong buhaton, why not itugyan nato sa Ginoo? Ano man, His interpretation is bigger. The disciples, hadlok sila, mga matay na ta. Wala di na ta maugmanan eh. Pero sa giingon ni Jesus, gibadlong niya ang balod. Undang. Isa ra niya kasulti. Hangin, hunong. Hunong ang hangin. Because God is a God over nature. Kaya niya badlungon ang hangin, kaya niya hunungon ang balod, ni undang og nawala ang balod. Kristohanon, God uses storms for us to advance. Say gamiton sa Ginoo ang problema aron i-advance ta, amen? Pero kita, dire lang ko, kontento na ko dire. Oy, let us go to other side, amen? I-advance ta ka, ayaw pabilin no grade 1, grade 3 na. Advance, amen? Ipaambak ta sa Ginoo. Gamiton sa Dios ang problema aron mo ambak ta ba? Ambak ta adto tag lahi nga level. Ayaw pababilin ang grade 1, grade 5 na ta. I-advance ta sa Ginoo. Kay ang interpretation sa Ginoo mas dako kaysa atong huna-huna. Ang atong huna-huna in town, pertirang gamaya. Paningon sa Biblia, my thoughts is higher than your thoughts. Amen? My ways are higher than your ways, saith the Lord. Busa, leave it to God. Amen? Ginoo, your interpretation is bigger. Have it your way. Ayaw tong kanta nga my way. Maghikog kadto. Di ba? Daghang naghikog atong my way. Don't do it your way. Let Him have His way with thee. Amen? Tuguti ang pamaagi sa Dios. Mo'y mahimo nimong pamaagi. Maghimo-himo kag imong pamaagi ay na. Agyad maglibog yung kawa, yung kakabalon sa imong buhaton. Kristohanon, let me remind you, His interpretation is bigger. God is bigger than anything. His intention is bigger. His interpretation is bigger. And number 3, katulong ay. Verse 24. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, and awoke him, saying, Master, we perish. Then he arose. Mibangon si Jesus. Wala na ingon, and he awake. By the way, si Jesus, wa matulog. Naghigda siya. Amen? Iyang gisulayan, iyang mga disipulo. Ingon sa Biblia, then he arose. Mibangon. Amen? Naghigda siya, mibangon. And rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased. There was a calm. Then makita nato, his invitation is bigger. Amen? Ang invitation sa Ginoo dako kayo. Mas dako kaysa atong invitation. Ang atong invitation, limitado man. Kasal ni Pastor Giovanni, karong 18. Na siya invitation, ipanghatag. Pero limitado raman niyang invitation. Natagan mo, wala? O, natagan? Agkoy, di mo kadto. Bita, by the way, invited tayo. 18? Basin available mo, ato ta, kasal ni Pastor Giovanni. Naghatag siya og invitation sa ako. Niya naingon siya nga, invite, Pastor, mga kauban sa simbahan. So, invited ta? Amen? Ato ta, kasal. Ang invitation sa tao, limitado. Apan, ang invitation sa Ginoo is bigger. Amen? Gi-invite ta sa Ginoo. Ang Ginoo, kanunay nakadungog sa ato. Call! Amen? Call unto me, and I will answer thee. He hears us.
Pagkanindot. God is there to help us. He arose and rebuked the wind. Kristo, ano, nag-invite ramang ang Ginoo? Come unto me. Amen? Kadako sa invitation sa Ginoo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Gikapoy na ba ka? Bugat bang imong gipasan? Dali! Ambi na! Ako'y pasan, ana. Amen? Pero usahay, Lord, kaya pa na ako ni. Iyaw! Gusto sa Ginoo, siya mo pasan sa imong problema. Amen? Paluma-luma man sa tayo, kaya ra na ako ni Lord. Ayaw na Lord, ako rin bahala ni. Pagkabot sa unahan, lata ka. Kadi na mo madaog yung problema. Ingon sa Ginoo, ali, ambi na, ako'y pasan ana. Casting all your care upon Him, for He careth for you. His invitation is bigger. Amen? God invites you to come. God invites you to call. God invites you to cast. Casting all your care unto Him, upon Him, for He careth for you. Pero kita, paluma-luma man ta, ako rani, kaya lagi ni. Kaya lagi, pero himat yun. Ingon sa Ginoo, duol sa iyaha. Kay siya'y bahala nimo. His invitation is bigger. Amen? Dako kayong invitation sa Ginoo. Kita, ang atong tabang, limitado. Ang tabang sa imong amigo, limitado. Ang tabang sa imong mama, limitado. Ang tabang ni pastor, limitado. Apan ang tabang sa Dios, unlimited. Amen? His invitation is bigger. Wow. Nag-invite ang Ginoo sa ato. Nganong pasaanon ang tuson pa man nato? Ihatag ato sa Ginoo. Kaya ang Ginoo andam og makahimo siya pagtabang sa atong kinabuhi. Verse 25. Luke 6:25. Luke chapter 6 verse 25. The Bible says, woe unto you. 8 days, sorry. Luke 8 verse number 25. And he said unto them, where is your faith? Asa naman yung pagtuo? And they being afraid, wondered, saying one to another, what manner of man is this? Bisan ay ang mga disipulo, nakapangutana sila, unsa man ni klase sa tao? For he commandeth even the winds and the water, and they obey him. Nga bisan ang hangin, iyang gisugo, og ang balod, iyang gisugo, niya mituman sa iyaha. Ingon ana, kadako ang atong Ginoo. Amen? Bisan ang hangin, kaya niya pahunungon. Ang bagyo, kaya sa Dios pahunungon. Ang atong Ginoo, gamhanan kayo nga Dios. God is bigger than anything. Bigger. His intention is bigger. His interpretation is bigger. His invitation is bigger. Verse 25. His intervention is bigger. Ang intervention sa Ginoo. Usahay na mo intervene nga lahi nga tao sa atong problema. Usahay na mo intervene na mag-apil-apil. Ang yawa mo intervene. But God's intervention is bigger. Amen? Nag-intervene sa atong kinabuhi nga way labot. Ayan ang paminawa. Tugote ang intervention sa Ginoo. His divine intervention is bigger. And the Bible says, when Jesus intervenes, sa yung sa Biblia, and there was a calm. Sa imong kinabuhi, sa imong problema, kung ikaw ang mo intervene, imong amigo mo intervene, imong barkada mo intervene, imong ginikanan mo intervene, di na masulbad. Let His divine intervention. Amen? Ang Ginoo, mo'y ipaapil. His intervention is bigger. Jesus asked, where is your faith? Mo na ang real issue sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang pagtuo, asa naman yung pagtuo? In nature and in our hearts, let the Lord intervene. Amen? And there was a calm. Na kay family problem,
Lisod problema sa atong pamilya, usahay di si mama di kasulbad, si papa di kasulbad, yung barkada di usahay, apil ng abogado, apil pang abogado di kasulbad. File nag-divorce, pirma nag-divorce. Kaya para masulbad, pag divorce, sulbad wala. Masulbad, nagtuo ka kung mag-divorce, masulbad. Mas dako pang problema. Kristohanon, why not? Let God intervene. Amen? Masulbad ng problema nimo with His divine intervention, and there was a calm. Hunong laging bagyo kay si Jesus ang nagpataliwala. Pero abogado magpataliwala, di gid na masulbad. Pabayron man ka. Sige, pirma. Unsa kay nang ato di man ta divorce? Annulment? Sige, annul na. Pero ikaw amahan, maghatag kag sustento. Unya nasulbad. Usay di pagyud ka kahatag. Unya usay bisag required ka mohatag, di pagyud ka mohatag. Wala ginay kasulbaran. May paitugutan nimo ang Ginoo ang mo intervene. Amen? Abogado ang mo intervene, agoy, mudako orang problema. Tugutan nato ang Ginoo ang mo intervene. Family problem, God is bigger than our family problem. Amen? Financial trouble, kwarta, God is bigger than our financial trouble. Fleshly lust, unod nun nga pangibog, ang Ginoo makasulbad ani. Amen? Si pastor dili makasulbad ani. Ang Ginoo ra gyud ang makasulbad ani. Why? His intervention is bigger. Amen? Kung nakay problema, okay na, muduol ka ni pastor. Pero napay mas importante nga atong duolon ang Ginoo. Amen? Ampuan nato, ihangyo nato sa Ginoo because His intervention is bigger. And lastly, verse 26, and they arrive at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. Ay, salamat, nakatabok ra gyud. Amen? Nakaabot ra gyud sila sa country of the Gadarenes. Kristohano, na ba kay problema nga wa pa masulbad? Tugyan na kang Kristo, magkatabok ra gyud ka. Amen? Magkatabok ra gyud ka. Lastly, His inspiration is bigger. Ang inspiration sa Ginoo mas dako. Nindot kayo ang pulong sa Dios, muhatag og inspiration sa atong kinabuhi. They arrive at the country of the Gadarenes. Kristohanon, kung ang imong inspiration tao, di ka kaabot sa imong padulngan. Kung ang imong inspiration, imong kaugalingon, di gihapon ka kaabot sa imong padulngan. Pero kung ang imong inspiration pulong sa Dios, makaabot jud ka sa imong destination. Amen? Muna ang atong inspiration pulong sa Ginoo. His inspiration is bigger. Learn something about their faith. Natay nakatunan sa mga apostoles ang ilang pagtuo. Hopeless naman gyud, ingon sa Peres, mga matay na tani. Ilang giadto si Jesus. Amen? Muna nga sa atong kaugalingon ay kung kalimot adto gyud ta sa atong Ginoo. Learn something about the Savior. Ingon pa nila, what manner of man is this? Kristohanon na ay Ginoo nga atong kaduolan. Let God and His Word be our inspiration as Christians. Amen? Muni ang atong inspiration. Kung na kay kurso, nag-eskwelahan karon, tuguti ang pulong sa Dios, mo imong inspiration. Dili si mama, dili si papa, dili tao ang inspiration nato. Ang pulong sa Dios. Basa sa pulong sa Ginoo. Ampo. I'm sure kung unsa imong tinguha, the Bible says, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Makaabot gyud ka sa imong destination if you let God and His Word be your inspiration. May God bless His holy word. Kampo ta, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga ikaw ang pinakagamhanan,
Ikaw ang pinakadako sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nag-remind kanamo that you are bigger than anything. Your intention is bigger, Lord. Your interpretation is much bigger kaysa among human mind. Your invitation is always bigger. You always invites us to come, to call. Ginoo, tabangi mi. Na di na mo i-ignore ang imong invitation. Ang imuha Ginoo nga intervention is much bigger kaysa intervention sa tao. Tabangi mi, Lord, to let your divine intervention sa among kinabuhi, sa among family. Lord, your inspiration, your word is bigger kaysa inspiration sa tao. Amahan, i-blessing mong pulong, mapabilin sa among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan yun ako ang tahan sa pagtindog. Mag-awit ta sa tong last song. #169, Cebuano. God's Word and Promise, ang pulong sa Diyos. Matinumanon, 169. Give it all, atong ihatag ang tanan sa pag-awit nato sa atong buhi nga Dios. Ang pulong sa Dios. Dungan na now. Sing. Ang pulong sa Dios matinumanon, nagapadayon, way kapyasan, bisan ragon. Ang kalibutan matuman sa Niya. Pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog. Ang pulong sa Diyos saligan, sa tagna nga pagasulayon, taog ang paglaom daw nagkahanap, o kaugmaon ikadukan, sa Diyos ligonon kita. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog ka dito. Ang pulong sa Diyos sali, last verse 4, ang saad sa Diyos may katumanan, nagapabilin man sa gihapon. Ang purong-purong unya maangkon, kaiyan gisaad. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kadituhonan. Ang pulong sa Diyos saligan. Pabilin sa pagtindog. Hangyon ako, Sir Jameson. Dismiss us in prayer, please. Lord, salamat kayo din baguhay lang at tapos na mo kanimbahon, Lord. Yes, Lord. Kristuhanon nga matindanon nga paminaw sa imong banahan. Yes, oh God. Lord, salamat kanunay sa imong gihatag na mong kinabuhi, sa imong kaayo, sa tanan nga mga butang imong gihatag di kader na Lord, amo kining pagpasalamatan tungkol sa kahulugan angkod sa imong pagbalik. Yes, Lord. Lord, sa among katsatagsa pag Lord, ikaw magawad ka namo, maghatag safety, among isalig, gihatag nimo ang tanan, in Jesus' name I pray, amen. Amen. Mayong udto sa tanan.